Okay mga ka-59, meron naman tayong tanong dito, no, galing kay OIC Efren Lopez. Ayan po kanyang tanong, babasahin na natin. Sir, tanong ko lang po, ako po ay isang security officer. Ako po ay isang officer in charge sa isang detachment. Ngayon ako po ay natanggal at nilipat po ako sa single post. Tanong ko po, pwede po ba ako magsuot ng pang-ordinary uniform? Ayan po nung tanong ni OIC Efren Lopez. Ayan po, no, mga ka-59. Pero siyempre, bago natin sasagutin yan, at please like and share ng ating mga video, at siyempre paki-subscribe, at dito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Gwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook, Charles Francisco. Ayan po mga kaibigan, ito may mga bagong tanong tayo dito, nakakaiba, at maganda rin itong matutunan sa ating mga ka-59 dahil nga po ito ay tunay na mga nangyayari ito sa mga duty natin, na kung saan ito yung mga actual scenario, ika nga, no? At ito'y tinatanong ng ating mga ka-59 kung ito nga ba ay legit or pwede bang mangyari talaga sa actual duty. So katulad ng tanong na ito ni OIC Efren Lopez, na kung saan siya ay security officer license, ngayon ay naka-duty siya sa isang detachment. Kanya nga lang is nalipat siya sa isang single post, ika nga. So ang tanong niya kung pwede na ba raw siya mag-ordinary security uniform, yung kasuotan. So actually, sa ngayon kasi, lalo sa ngayon kapatid, no, OIC Lopez, no, Efren, iba na talaga ngayon ang sistema pagdating sa security dahil mayroon ng kategori ang mga security. Hindi katulad dati na pag issue yung iyong lisensya ay authorize ka ng magbarong, authorize kang mag-bus jacket pag issue yung iyong lisensya, no? At syempre, kakibat doon ay yung iyong posisyon. Ngayon, iba na ngayon kasi category na ngayon, by category na ngayon. Kumbaga, dahil kung saan ka naka-duty at yun ang posisyon mo, yun din ang lisensya mo. Mayroon tayong mga unang video na pinaliwanag natin kung ano nga ba yung category, no, by category ng ating mga security license, na kung saan ito nga yung kung ikaw ay security manager, dapat ang lisensya mo ay security manager din. At kung ikaw ay nasa bangko, ang dapat lisensya mo is bank armored guard din. Pag ikaw ay nasa mga ordinary post, mga building, mga ganyan, mga pwesto na pakatinloti, is ikaw ay security guard, yung iyong lisensya. Yung inspector, at kasi hindi pa kasi na iba din yung lisensya ng mga officer, no? Ang security officer is ang dinadalhin niya is at least detachment commander or inspector or OIC. So yan mga ka-59, bagkos itong kay Efren Lopez, no, kay OIC is kakaiba ito dahil siya ay dating detachment commander man siya or kumbaga siya ay assistant detachment commander, is nalipat siya sa single post. So ang tanong nga niya is pwede raw bang magsuot siya ng kanyang ordinary security uniform. Ang situation kasi kapatid, kung wala nang balak ang agency mo na ilagay ka sa pwesto na kung saan hahawak ka uli ng tao, talagang maobliga ka na magsuot ng ordinary uniform. Bagkos dapat yung lisensya ay babaguhin din yan. So syempre kung hindi pa expired yan or malayo pa mag-expire yan, madali lang naman ipaliwanag yan sa mga PNP Susya pag ikaw ay nasita. Bagkos kailangan mong baguhin yan yung iyong lisensya para maging isang ordinary security guard na naman muli kung ikaw ay nakapwesto na sa isang single post or diyan ka na talaga. Lilinawin mo sa iyong security agency dahil mamaya itinimporary ka lang dyan, then mamaya ilalagay ko uli sa isang pwesto na kung saan hahawak ka muli ng tao para hindi ka na gagastos. Dahil pag halimbawa temporary ka lang pala dyan, tapos ilalagay ka nila uli doon sa mga may kumbaga hahawak ka ng tao, magbabago ka na naman ng security license, magiging ISO na naman yung lisensya mo. So ngayon halimbawa dyan, kung temporary ka lang naman, okay na muna yan, na kung saan ikaw ay naka-security officer pero ang iyong pinagsusuot ka ng ordinary uniform is normal yun kasi nga wala ka ng hawak na tao. So ganun pa man, pag ikaw ay nasita ng susya, ipapaliwanag mo lang yun para maintindihan nila. Kanya nga lang yun, katulad na sabi ko, pag talagang tuloy-tuloy ka na mag-duty dyan, oras na pag-renew mo ng iyong lisensya is dapat security ordinary na naman yung iyong license. So yan po, no, OIC Lopez, kaya talagang yung mga SG kasi na naka-bus jacket, na kung saan lalo na yung hindi ISO ang license, tapos nakapwesto kayo ng single post o kaya sa isang lugar na hindi naman marami ang iyong wala kang hawak na tao, is titikitan po kayo ng
susya dyan kung kayo po ay matsimpuhan. So, may mga negative comment about sa mga ganyan, no? Lalo na yung totoo yung mga hindi nag-training talaga, bagkos hindi pa sila natitsimpuhan. Kasi mayroong mga maraming comment sa mga video natin na kung saan okay lang daw na wala ang training, matututo naman. Oo, walang problema doon. Madali lang naman matuto. Ang sa atin dito is yung protocol, yung SOP, kung ano ba talaga ang tama. Yun yung mga itinuturo natin dito. Hindi tayo nagtuturo ng mali. Ngayon, doon sa actual scenario, sa actual situation, nasa atin na yun kung ano ang gusto natin gawin kasi kanya-kanya naman tayo ng diskarte. Kanya nga lang, pag tayo naman ay nahuli or nasita, is kanya-kanya rin tayo ng sagot. Ganun lang naman kasimple yan. Kanya-kanya rin tayo ng gastos. Kaya dito sa ating channel, kay Kuya Isko Official, is tinuturo lang natin dito yung mga tamang gawain, tamang sistema. Ika nga, para maiwasan natin yung pagkamali or pagkasita or pagkagastusan. Dahil nga kung halimbawa nasita kayo or nahuli tayo ng PNP Susya, is napakalaki ng multa. So yun yung mga iniiwasan natin dito. Kaya tinuturo natin yung mga tamang sistema at tamang diplomasya ng mga security guard. Kaya marami tayong matututunan dito sa pamamagitan na rin sa mga tanong ng ating mga ka-5-9 na katulad nga nito. Okay, so yun nga, ang sagot natin dito ka-5-9 Lupis, no? YC Lupis ay pupwede ka nang magsuot ng iyong ordinary guard uniform. Bagkos, ang iyong lisensya is babaguhin din yan maging security guard license din yan. Pero, yun na nga, mag-antabay ka, linawin mo sa security agency mo kasi malay mo, tinimporary ka lang dyan, ilalagay ko uli bilang isang head guard or OIC or operation or anuman, officerman para di ka na magbago ng security license. Kasi depende kasi yan sa iyong kakayanan. Malay mo, isa ka palang marunong talaga. Kaya iso yung license. So, siyempre, mayroong paglalaanan sa'yo na isang pwesto na para sa'yo. So, ang mga officer kasi is talagang may alam yan. So, ibig sabihin, mayroon silang, kumbaga, tasking sa isang agency na kung saan ka pwede ilagay. So, minsan, pag walang pwesto or walang mapaglagyan is binibigyan ka na muna ng mga temporary. Kaya yan ang lilinawin mo o ay si Lupis sa iyong security agency para hindi ka na magdoble gastos. Kaya nga siguro tinago ka muna dyan sa isang single post para hindi ka masyadong kita sa mga pwesto na madadaanan ng mga ating mga PNP Susya. Ginagawa ng mga security agency yan. Kaya real talk tayo dito. Ang ating mga sinasabi dito is real talk, no? Para alam ng ating mga ka-5-9. YC Lupis, sana nasagot ko yung iyong tanong. At maraming salamat sa iyong comment. At sunod-sunod po ito, marami pang mga tanong dito nakapila na ating sasagutin. Kaya abangan ninyo po ang ating mga kasagutan. Dito lamang yan sa ating channel, Kuya Isko Official at Gwapong Biyahero TV. At siyempre ang ating Facebook, Charles Francisco. Naway paki-like and share ng video natin. At siyempre huwag kalimutan mag-subscribe. At siyempre, mabuhay po ang lahat. At shout out sa ating mga tagapanood. Maraming salamat dahil tayo po ay 15,000 followers na. Mabuhay at mabuhay. Iwanan, mga ka-5-9 siya'y palagi nandyan.